Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today ay pinamagatang member ka na ba ng kilusan? At meron po tayong concept na power of the church. The power of the church refers to the God-given authority entrusted to the body of Christ to fulfill its spiritual mission on earth. This includes proclaiming the gospel with boldness, engaging in spiritual warfare through prayer and truth, and exercising loving Christ discipline for the purity of the church. This power is not worldly, political, or manipulative. It flows from Christ, the head of the church, who governs his people by his word and spirit. The church is not weak or passive. It is God's ordained instrument for declaring the kingdom, confronting sin, and advancing light in darkness. At may kita po natin ito sa Matthew chapter 16 verse 18. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Sa Tagalog naman po, at sinabi ko naman sa inyo na ikaw ay Pedro, at ibabaw ng batong ito ay tatayo o aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. At ngayon naman po, share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Simulan po natin sa teaching na mayroong the power of the church. Sa first teaching po natin, God has ordained the church to fulfill the world. So, yung church po pala, nagkaroon siya or binild po siya upang sa ganun, yung mundo, magkakaroon tayo ng tahanan yung Panginoon o yung katawan Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng church. Ngayon naman, sa second teaching na tayo, Jesus is the founder and head of the church. So, yung Panginoon po pala, siya po pala yung head o yung kung sa katawan ng tao, siya po pala yung ulo ng katawan at yung katawan po pala is yung church na kung saan pinubuo nun yung pagkatao ng Panginoon. Ngayon naman sa third teaching na po tayo, the Spirit indwells the church to accomplish God's mission. So, yung church pala, meron din pala siyang bahagi sa pag-accomplish ng Panginoon sa Kristo sa plano niya para sa atin. Dadako na muna po tayo sa ating application. First application, believe with certainty that the church will prevail in the cultural war. So, maniwala daw po pala tayo na isa sa lalaban sa kasamaan ay ang church. Kasi nga yung church, binibigyan niya tayo ng matinong kaalaman sa pag-aaral ng salita ng Biblia. Ngayon naman sa second application na tayo. Be part of the local church that prioritizes the three great commanders. So, yung church po pala, kailangan na prioritize po natin siya sa pang-araw natin. Or kahit isang beses sa isang linggo, kailangan natin magsimba para maging part tayo na warrior ng Panginoon. Ngayon naman, sa third application na tayo, be the church, the body of Christ that transform the world. So, kailangan po pala tayong mga anak ng Diyos, maging parte tayo ng church na kung saan ito yung katawan ng Panginoon. Siyempre, magta-transform yun sa kaginhawaan at kabutihan ng Panginoon. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating last part, which is yung discussion. Why is it important to recognize that the church, being salt and light, it means to influence the world. So, para sa akin, sobrang importante na malaman ng mga tao na mayroong church na kung saan ibinabahagi yung salita ng Diyos at pinag-aaralan yung salita ng Diyos. Dahil bibihira sa mga tao yung interesado na pag-aralan yung salita ng Diyos. So, kailangan natin ibahagi sa ibang tao yung mga kaalaman natin sa Panginoon. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.